Inuupo na dito. Kaya, andito kami sa DSWD. Agusan din natin, Butuan City. Okay naman yung waiting area nila. Ano tawag yan ha? Stimulator? Ha? Ano nga atop? Anong tawag yan? Insulator? Naka-insulator naman yung atip. Hindi masyado mainit. Saka yung dalawang electric fan na malalaki. Kaya yung pinagbabangayan nyo dyan sa House of the Congress, sa House of the Senate, puro kayo Duterte, Duterte, Duterte. Walang katapusang Duterte. Kung bigyan nyo ng pansin itong mga mamamayan, itong mga taong mga sambayanang Pilipino, especially more on health, social needs, health, ito sana ang pagbabangayan ninyo dyan. Ito yung hiling kayo ng hiling dyan. Ito yung pag-aawayan nyo kung paano yung maitaguyod ang ganitong sitwasyon ng mga Pilipino. Hirap. Nakikita ko yung iba ditong pasyente. Katulad yan, yung nakabayulit. Minus pa sa pagkakaintindi sa mga requirements. Nag-iisa lang. As in, talaga. Mabuti na lang yung nakakaintindi. Ito yung mga kapuspalad natin, mga kaibigan, mga kapatid. Sana ito yung bigyan nyo ng pansin. Kumbaga, yung mga trilyonis ninyo ng mga pundo dyan, kung gaano katotoo yung mga kurakot ninyo dyan, maawa naman kayo guys. Yung mga congressman, congresswoman, makuha nyo pang mag-milyonis ng mga relo, milyonis ng mga relo, mga damit milyonis, sapatos milyonis, mga bag milyonis, mga alahas milyonis, sasakyan milyonis. Samantala ito mamayan, mga sambayan ng Pilipino, andyan pa sa likod. Ayaw ko na ibibigay sa likod ko. Ayan, dami. May resita ang doktor. Alam mo naman yung doktor, good for 3 months na mga reseta. Pero magkano lang ang ibigay ng DSWD? Magkano lang ang maitulong? Halos hindi nakalahati. Kasi ang budget daw ang pinagbabasi. Alam niyo guys, hanggang konsulta lang ang mga Pilipino. Kasi nga malaki na rin ang doctor's fee, konsulta pa lang. Meron daw konsulta center. Yung konsulta center, inopen naman namin sa online. Sa barangay center lang naman yan. Pero naman iba, malayo sa aming lugar. Katulad ng Agusan del Norte. 5 lang yata ang aming konsulta center. Pero tinignan ko, akala ko kasi guys, yung mga, hindi ko naman minamaliit yun sa gobyerno. Kaso lang, experience wise na natin, pag nasa barangay center ka, ang sasabihin sa iyo ng mga taga-barangay, walang gamot, walang doktor, walang makinarya, wala lahat.
Nandyan daw. Ang, siguro ba yung Jesse? Mga cargo system. Yan daw. Parang wala rin silbi. Ayaw ko. Ginamit na naman nila yung consulta center. Sa pananaw ko lang guys ha. Baka binigyan naman niya ng pundo pero hindi naman nakarating sa barangay. Minsan na ano natin na mga pamaraan ba na dito na yun ang pamaraan ng corruption. Binibuild up nila siyempre pinupunduhan but actually hindi naman talaga ginastos para sa consulta center na operation. Kaya puro kayo ba ngayon dyan? Puro kayo Duterte. Palagi pinipindaw yung mga Duterte. Alam nyo guys, ako neutral lang naman. Pero feel naman talaga namin si Duterte. Sa totoo lang. Kaya nga, minsan napanood namin yun sa Senado, sa Congress. May isang congressman doon. Hinira, di yata yung apelido niya, D or T. Ilaban niya talaga may grupo. Kasi, pinaano niya, pina-emphasize niya talaga. Ang tulong talaga sa health, ang bigyan ng priority. Diyos ko. Lalong-lalo na yung mga dialysis, mga cancer, kung ang proseso ganito para hirap. May masakit patinggan, mayroong mga pasyente dito. Pinapabalik dahil nga mali naman yung support. Sana lang ewan ko bakit hindi na lang pwede lahat ng laboratory libre na. Ang mahal ng mga laboratory guys, libre na lang sana. Isagot na sa gobyerno. Maraming pera ng gobyerno. Ang lalaki ng pera ng gobyerno. Bakit? Ano itong lagi namin naririnig? O diba? Corruption doon, corruption dito. Ang dami pang tao. Paano kaya ito malakas? Bakit talaga hindi nawawala yung corruption? Alam niyo guys, minsan kasala na ang tao. Pag nakikita namin may hearing sa Senado, sa House of the Congress, sa Bisaya pa, tinutunglo ba? Yun ang nais na namin sa kanila. Mayroon kami yung hindi magandang sinasabi laban sa kanila. Kasi puro nga ba ngayon? Hindi naman hindi binibigyan ng pansin problema ng sambayan sa health problem. Yun lang talaga din. Lalong-lalo na sa gamot. Hanggang konsulta ka lang. Pagdating sa gamot, hindi mo mabili kasi wala kang pera. Ay, inubot. Yan. Minsan, mga tao dito, wala pang tanghalian. Nakaka-timpig damdamin ko. Kaya, ang hirap ba? Hirap para bang halos mawala pa ng hinga. Kaya sana, kayo nasa Senado, huwag nyo nang pag lagi kayo naghihiling dyan sa mga Duterte nila. Mahiya naman kayo. Tingnan nyo ng pansin naman itong mga ganitong problema natin. Pagkain, bigas, kuryente, gamot. Marami kang ikapta. Kahit ako nga nagsasalita ito. Ay, napapagod na rin.
Kasi nakakapagod ang magsalita ng puro problema ang sinasabi natin. Ay, Diyos ko guys. Pasensya na. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Maraming salamat.